Taon-taon tayo ay nagdiriwang ng Pentecostes sapagkat ito ang huling linggo o araw na kung saan ang simbahan ay nagdiriwang ng pagkabuhay ng Panginoon. So, ito yung last Sunday, last day ng Easter season. At nagtatapos ang panahong ito sa pamamagitan ng ganitong diwa ng simbahan na ating pinahalagahan ang pangako ni Jesus, ang magiging gabay para umalis man siya, meron tayong patnubay, ang Espiritu Santo. Pentecostes. Mahalagang ano ba ang sinasabi ngayon ng mga pagbasa para sa pagdiriwang nating ito? May nakita po akong tatlong puntos na kung saan tayo inaakay at dinadala ng Espiritu Santo. Ang una ay ang salitang pagbabago. Pagbabago. Yung ating dalangin kanina sa Salmong Tugunan ay ganito: Espiritu mo'y suguin, poon, tanay, yung baguhin. Espiritu mo'y suguin, poong tanay yung baguhin. At ang pagbabago ay hindi lang individual na pagbabago. Ang pagbabagong hinihingi natin ay pangmaramihang pagbabago. Nangangahulugan na ang mundo ay balot na ng kasamaan. At alam naman natin lahat kung paano talaga tayo dinadala ng mundo sa hindi magandang uri ng atakbo ng buhay. Na binabangga lagi yung ating mga prinsipyo at pininindigan bilang mga binyagang Kristiyano. Kumbaga kahit nga yung ating mga sakramento, kahit ang banal na misa, kahit ang ating mga gawain para sa Diyos, minsan apektado na ng magulong mundo. Halimbawa, magpapakasal. Anong gusto ng mag-asawa? Father, Sarah, sulok kami. Yung espesyal, ano yun, may itlog? Di ba mga espesyal lang ano. Yung kabilang, yung walang iba. Tapos, dedikorasyon namin simbahan. O kaya naman, hindi pumayag ang pare dahil bawal naman yun nga sa ating simbahan. Nagdekorasyon ng simbahan. Ay ayaw palakarin yung iba, nakasabay. Amin po yan. Simbahan yan, Katoliko yan, pero pagdating sa ugali, ay parang hindi naman ito ang tinuturo ni Jesus. Andyan pa yung pagarbuhan, pasikatan, sakramento na ang ating ginagawa, pero apektado tayo ng kung ano ang buhay sa mundo. Sampu lang, ang dami na natin ngayon dapat ayusin, na dapat baguhin sa pamumuhay natin bilang mga nangako at sinasabing pinagkalooban ng Espiritu. Mukhang hindi na yata gumagalaw ang Espiritu ng Diyos. Baka Espiritu na ng masama ang nananaig sa ating kalooban. Baka bantayan nyo, pareho yung Espiritu yan, no? Nasa akin ang Espiritu. Di wow, bakit ganyan ang ugali mo? Kasi simba ko lang. Abay, panindigan mo. So yan, pagbabago. Huwag kayong magkunwaring wala kayong babaguhin. Kaiba yun. Lahat tayo'y may mga dapat ayusin sa ating sarili at bilang komunidad.
Yun na lamang sisimba ka dito ng ayaw mong makatabi ang kaaway, dapat baguhin yon. O kaya'y, alam nyo na, yung mga sitwasyon na kung saan ay nagtatangi tayo ng tao, sino naman tumabi sa akin, are, yan. Dapat baguhin ang mga maling pagsasabuhay ng kung ano ang turo ni Jesus. And then, kayo na ho ang bahalang mag-check ng ating sarili, ng inyong kanya-kanyang sarili sa ugnayan natin sa ating personal na buhay, sa ugnayan natin sa ibang tao, at maging yung ating mga ginagawa sa ngayon. Hindi pa huli ang lahat. Laging umaagapay at maging gabay natin ang espiritu ng katotohanan. Pangalawa, ang usapin ng pagkakaisa. Dito tayo dinadala ng Espiritu ng Diyos. Nakaugnay ng pagbabago. Ang usapin ng pagkakaisa. Pansinin ninyo ang pagkakaloob ng Espiritu sa mga alagad na nagkakatipon at sa marami pang daong naroon na pinili ni Jesus. Di ba? Nakapagsalita sila ng iba't ibang wika. Isa sa kahulugan nito ay yung language barrier, yung mga lingwahe. Minsan ito'y nagiging dahilan ng hindi pagkakasundo o hindi pagkakaisa-isa. Dahil, ay, ikaw na may Ilocano, ay, ikaw na may, ay, ikaw, parang nagkakaroon tayo ng division. Lahi ka ng Bisaya. Ayan. Minsan, nadideprive pa natin, ano? Ang lakas-lakas ng tingin natin sa kami mga Tagalog, kay mga Bisaya, matigas ang dila. Ayan, namumula pa nga ang iba eh. So yung pagkakaisa, kaya nakapagsalita ang mga alagad ng iba't ibang wika para hindi na maging dahilan na pag-away-awayan yung hindi tayo magkaintindihan. Ibig sabihin, napakahalaga na tayo ay laging nagkakaunawaan. Meron din tayong problema pagdating sa pananampalataya. Ngayon, bumabalik na naman at mabuti naman, may mga nagsusulputan laging mga maliliit na tuklong o kaya ay Santa Cruzan. Yan, maganda. At napakahalagang ang sinaunang gawain noon ay huwag aalisin. Ang alisin ay yung maaring hindi magandang practice sa ganitong mga pagmayo. Kasi minsan, sa halip na magkaisa, ay alam nyo na, galing ang magandang amin, mas maganda dito sa amin. Yan. Magpapamisa rin kami. Yan. Para sa halip na mabuklod ang simbahan, ay nagkakanya-kanya, nagkakahiwa-hiwalay. Pagdaan ng isang may tugtog naman, bawat dapat ito isa, Allah, mas maganda sa amin. Ala, hindi kaila Ayan. So, baka ito'y makasira ng ating tunay na layunin ni Jesus. Bakit tayo binuo? Bakit tayo ginawang simbahan? Gusto niya tayo ay magkaisa. Huwag naman masasaktan yung mga religious organization. Kasi yan ay isa ring kumbagay bantayan nyo sa inyong sarili. Ang pagsali sa organisasyon ay maganda, pero baka ito'y magdala sa atin sa maling pagtingin na kayo ay mas kaysa kanila. Tayo nandito, bagamat magkakaiba, ay iisa ang layunin, at ito'y ang buuin ang kaharian ng Diyos. At ang kaharian ng Diyos ay dapat nagkakaisa.
Kaya ang simbahan po noon, talagang malakas ang mga organisasyon. Aminin natin ito. Pero sa laot-laot ng panahon, napansin na mukhang ang mga organisasyon ay nagkukompetisyon. Mukhang nagpapagalingan sa simbahan. Noon ha? Wag ko ngayon. Noon. Kaya nagbabago ang takbo at trend ng simbahan at pumunta sa issue ng BEC na kung maaari ay ituri ang bawat isa bilang kapatid at hindi iba dahil ikaw ay ganyan, hindi ka kasali. Hindi. Tayo ay, bagamat magkakapit-bahay, isa tayong BEC, tayo kaugnay pa ng ibang grupo at ibang grupo. Yan, iisa tayo na parokya. Then, iisa tayong simbahan kahit taga-Socorro ka. Yun po ang tinatarget ngayon, yung hapag ng pamilyang Mendoreño. So, pagkakaisa. At ang Eucharistia, ang banal na misa mismo, na santo lagi natin at ginagawa tuwing linggo, ang daan ng pagkakaisa. Kaya pag kayo sumimba na, katulad ngayon, naniniwala tayo nagkakaisa dito. Kaya sana po, yung Espiritu Santo na pinagkaloob sa mga alagad, ngayon patuloy nating hinihingi. Ang ganda-ganda ng ating simbahan. May mga paktos pang ganyan. Ang ganda, Pansinin nyo naman. Ngayon yung nangyari yan. May mga paganyan pa. So, sana ito yung maging simbolo talaga ng bumababa sa atin ng Espiritu. Ayan, kaya mataas yan. Namumula-mula pa nga. Nag-aalab. Para yung pagkakaisa ay atin talagang maramdaman at magawa. Huwag lang damdam, puro damdam. Ay, hindi. Nasa akin ng Espiritu Santo ngayon ako simimba. Ay, pero, yung gawain mo ay parang wala naman. Yun pa rin. Chismosa pa rin. Wala. Sayang laang. Papikit-pikit. Yan. Pangatlo, yan. Itong matindi. So, inaakay tayo ng Espiritu sa pagbabago, pagkakaisa, and the final, ang pagmimisyon. At sa pagmimisyon, ang daladala natin ay kapayapaan. Sabi sa Ebanghelyo, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patawarin ninyo sa kanyang makasalanan ay pinatawad na nga. So napakahalaga yung pagpapatawad sapagkat ito ang magiging susi ng kapayapaan. Pag tayo hindi nagpatawaran, siguradong magulo ang ating buhay. Kahit anong mangyari, kahit anong ginagawa mo pag hindi ka nagpatawad, kahit anong effort mo kung hindi ka nagpatawad, hindi pa rin pangiging payapa ang iyong kalooban. Oo, minsan maganit ang kasalanan ng taong gumawa sa iyo. Halimbawa, yung mga magulang, tampo sa anak. Bakit? Kasi parang mga walang utang na loob. Kanina narinig ko yung mga laymates na nagkikintuhan. Sabi nila, ang hindi daw lumingon sa pinanggalingan. Pero ang akin ay, baka may stiff neck o kaya matigas ang liig, ay hindi makararating sa paruroonan. Ay may mga tao talagang parang walang nangyari, parang hindi magulang yung pinanggalingan. Ay siyempre, yung magulang, sama ng loob. Mamamatay ako. Yeah. Mukhang, baka madali pa kayo pag laging sama ng loob ang nasa puso nyo. So tanggalin nyo na ho. Kung sakaling ang inyong anak ay hindi marunong lumingon sa pinanggalingan,
Sumama na lang kayo. Anyway, yain na ha. Andun na ho yun eh. Andyan na yan eh. Asin nyo lang, magpatawad na lang ho kayo. Ito po'y para sa mga tumatanda ng may sama pa ang loob. Sa hanggang ngayon. Nagsimba ho kayo ha? So please, dalhin ninyo sa inyong kalooban ngayon ang pagpapatawad at higit at malawak na pangunawa. Pangunawa. Maaring mas mataas ang inyong at marami na kayong karanasan kaya mas malawak na, kaya nga kayo senior. Hindi lang may discount, kundi malawak na ang pangunawa, malaki ng panahon ang nalakbay sa mundo, o marami ng panahon nalakbay sa mundo, higit kayong nakauunawa ng sitwasyon, so laging magpatawad. Ilang beses, Father, hindi man binasa ngayon, di ba, alam nating lahat ang kwento lagi, na hindi lang 7, makapito, whatever, kundi makapitompong ulit pa nito. Ang ibig sabihin nun ay unlimited na pagbabatawad para unlimited din ang inyong kapayapaan. Sa mamay-alitan pa hanggang ngayon, kahit naman sa mag-asawa, nagkakagulo kayo. Hindi naman mga perpekto para laging tama ang ginagawa. Sino ka para laging kala mo ikaw ang magaling? So lahat po naman may kahinaan. Sana sa halip na kayo mag-away, ay mag-unawaan at tulungan sa kahinaan ang taong nagkakamali. Kaysa ibagsak mo pa ng ibagsak at ikaw ang mas tama. Maaari sa pamamaraan lamang kayo kaya nagkakaproblema kung paano kayo magkakaunawaan. Maaaring kinukulang pa tayo sa tamang pamamaraan ng pamumuhay. So sana ang sermong ito'y makatulong na sa halip na kayo mag-aaway lagi at yan ay palala ng palala hanggang masira nyo ang bawat isa at ikaw mismo masisira, ang mas maganda ay ma-rebuild ninyo at maayos ang bawat isa. Na sa kahinaan, doon kayo magsusuportahan. Again, hindi na sa mag-asawa ito ngayon, extend natin. Dahil ang gusto natin pagkakaisa kanina. Kung kayo may kaaway ng mga iba-ibang tao dyan, hindi nawawala yan. Lalo pag kapitbahay, kaibang ugali, ay talagang, sige, magmamatigasan tayo. Maaari kang ako'y matatalo mo. Nakakain din ako ng kanin. Yan, mga ganyan. So, sana hindi ganon. Mahirapan ho kayo pareho. Mamamatay kayong may kaaway. Anong sama noon? Nakasimangot ka sa kabaong? Dahil may kaaway nung namatay. Hindi man lang nakangiti. Masarap ang buhay sa mundo kung ikaw ay walang kaaway. Magsumika po tayo. Sana sa biyaya ng Espiritu Santo ay ang dalhin natin ay kapayapaan. Hindi pagkakawatak-watak, hindi kaguluhan. Ang dasal kanina, ang ganda-ganda ng ating sekwensya, sana tumimo ito. Naka-plus gayon. Ayun. Alam ko hindi nyo alam ang tono, pero ang mahalaga, nagbabasa kayo. Ang mensahe, sana'y magkaroon ng malalim na kahulugan. Tingnan ninyo ang huling-huling binanggit sa sekwensya. Gantimpala'y ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Amen.